Isang araw, isang maliit na pusa ang naglalaro sa tubig. Biglang nahuli ng isda ang buntot niya. Natakot ang pusa at mabilis na tumakbo sa pampang. Ngunit lumabas din ang isda kasama niya. Lalong natakot ang pusa dahil hindi pa siya nakakita ng ganito kalaking isda. Maya-maya lang, may dumating na raccoon. Naunawaan niya na hindi alam ng pusa kung ano ang isda. Kaya walang takot, dinampot niya ang isda at naglakad palayo. Ngunit sa daan, isang itim na oso ang humarang sa kanya. Inakala ng oso na siya ay maliit at gustong kunin ang isda. Ngunit nagsimulang tumakbo ang raccoon kasama ang mga isda. Pagkatapos ay naisip ng oso, ang isang isda ay walang silbi sa kanya. Kaya napunta ang mga mata niya sa pusa. Ngayon ay dahan-dahan siyang lumipat patungo sa biktima. Natakot ang pusa at nagsimulang gumawa ng malakas na tunog. Lumapit ang oso, ngunit sinampal siya ng pusa. Kahit papaano ay nakatakas siya. Ngunit ngayon ang kawawang pusa ay nagkaroon ng problema sa paghahanap ng pagkain. Kaya umakyat siya sa burol at tumingin sa mga batang seabird. Nang malapit na siya sa isang maliit na sisiw, inatake siya ng inang ibon. Ang lahat ng mga ibon ay sama-samang umatake sa kanya. Tumakbo ang pusa upang iligtas ang kanyang buhay, ngunit sa wakas ay nahulog siya sa malalim na tubig. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya. Basang-basa at pagod, nakarating sa pampang ang pusa. Sa harap, may nakita siyang bahay. Dahan-dahan siyang lumapit at pumasok sa loob, ngunit ang bahay ay ganap na walang laman. Akala ng pusa ay doon siya magpapalipas ng gabi. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, dumating doon ang oso. Suminghot-singhot ang oso upang hanapin ang pusa. Nagtago ang pusa sa ibabaw. Maya-maya lang ay may nahulog na bola at tumama sa ulo ng oso. Akala niya ay may dumating na mga tao at tumakbo siya palayo sa takot. Ngunit noong gabi ding iyon ay nakarating ang pusa sa bahay ng isang kuwago. Hinayaan siya ng kuwago na manatili. Ang pusa ay natulog ng mapayapa at nagsimulang alalahanin ang kanyang pagkabata. Ipinanganak siya sa isang bukid. Nagkaroon siya ng mga kapatid at isang aso ang kanyang kaibigan. Mahilig manood ng manok ang aso. Isang araw may nakita siyang inahing manok na nangingitlog. Palihim niyang kinuha ang itlog na iyon at itinago sa kanya. At sinimulan niya itong hatch. Tinulungan din siya ng pusa. Isang araw nang pareho silang nasa labas, may nagtangkang nakawin ang itlog. Ngunit sabay nilang itinaboy siya. Pagkaraan ng ilang araw ay pumutok ang itlog at lumabas ang isang sisiw. Ibinalik nila ang sisiw sa kanyang ina. Isang araw naglalaro sila ng taguan. Napakahusay na nagtago ang pusa sa loob ng isang kahon. At lumutang ang kahon sa tubig. Sinubukan siyang iligtas ng aso. Ngunit pagkatapos ay dumating ang parehong itim na oso. Itinaya ng aso ang kanyang buhay upang iligtas ang pusa at nakipaglaban sa oso. Makalipas ang ilang oras, nag-iisa ang pusa, naghahanap ng paraan. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang maliit na biik. Tinulungan siya ng pusa at ibinalik sa kanyang pamilya. Binigyan ng ina ng baboy ang pusang pagkain. Sa kabilang banda, hinahanap din ng aso ang pusa. Nakarating siya sa kabilang pampang sa tulong ng pawikan. At sa wakas nagkita ulit sila. Isang beses nahulog ang pusa sa isang hukay. Ngunit nahulog ang aso ng isang lubid at hinila siya palabas. Then both started playing together again gaya ng dati. Sa daan, nakasalubong ng pusa ang isang puting pusa. Nagsimula silang mamuhay ng magkasama. Nakaramdam ng pag-iisa ang aso, kaya umalis siya. Nang maglaon, nakahanap din siya ng kapareha. At nagkaroon din siya ng sariling pamilya. Lumipas ang oras at dumating ang taglamig. Isang beses ang aso ay naghahanap ng pagkain para sa kanyang pamilya at nakarating sa